Mula sa bulwagang pambalitaan ng City Information Office, narito ang mga balita sa linggong ito. City Government of Kidapawan nagpaabot ng pagbati sa mga guro kaugnay ng World Teachers Day. Narito ang report. Para kay Kidapawan City Mayor Pao Evangelista, teachers are the most secure people in the world. Ito ang katagang nasambit ng alkalde sa harap ng mga empleyado ng city government sa isinagawang flag raising ceremony nitong Lunes, October 6, 2025. Humanga si Mayor Pao sa mga guro na nagbuhos ng kanilang katapatan at kakayahan upang hubugin ang isipan ng mga learners na nasa iba't ibang propesyon na sa kasalukuyan. Inihalimbawa nito ang magaling na abogado na tinalo ang kanyang propesor sa law school sa isang kaso sa korte. Para sa alkalde, hindi kawalan sa propesor ang kanyang pagkatalo. Bagkus karangalan ito para sa kanya dahil batid niya na ang kanyang naituro sa kanyang dating mag-aaral ay nagbunga at naging epektibo. Hindi din kasi matatawaran ang naiambag ng mga guro sa kanilang mga learners upang magtagumpay sila sa anumang larangan ng propesyon sa ngayon. Para sa batang alkalde, ang tagumpay ng mag-aaral ay malaki ang kontribusyon sa mga guro na halos ibuhos ang oras at panahon sa loob ng 4 na sulok ng classroom. Hindi naman nakalimutan ng alkalde na magpaabot ng pagpati sa mga guro kaugnay ng World Teachers Day na ipinagdiriwang nitong linggo, October 5. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rizal Vidiote ng City Information Office. Tamang paggawa ng financial report itinuro ng COA sa mga SK officials ng Kidapawan City. Narito ang report mula kay Von Plac Herrera. Sa kabila ng mga isyu ng katiwalian na kinakasangkutan ng maraming opisyal sa pamahalaan, dito sa Kidapawan City ay hinuhubog na ang mga kabataan na maging transparent at responsableng mga opisyal. Nagsagawa ng exit conference sa Commission on Audit in partnership sa city government sa pamamagitan ng Local Youth Development Office o LYDO sa 14 na iba't ibang mga sangguniang kabataan councils para pag-usapan ang tamang paghahanda ng financial reports. Layunin nito na hindi malagay sa alanganin ang kredibilidad ng mga SK sa usapin ng tamang paggamit ng kanilang pondo, alinsunod sa Handbook on the Financial Transaction of the Sangguniang Kabataan. Ipinaalala ng COA sa mga SK na kailangan nilang magsumite ng kopya ng kanilang financial transactions, budget and accounting records at iba pang pertinenteng dokumentong pinansyal. Maliban sa usapin ng accountability and transparency, maaari ding hindi makatanggap ng honorarium ang mga SK officials kapag hindi nakapagsumite ng report sa City Auditor. Kabilang sa mga SK Council na lumahok sa exit conference ay ang mga sumusunod: Amas, Birada, Ilumabis, Kalasuyan, Lanao, Linangcob, Luvimin, Magsaysay, Marbel, Mateo, Huwangan, Patadon, Poblasyon at San Isidro. Ginawa ang exit conference nitong October 7 sa Barangay Sudapin. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Von Plac Herrera ng City Information Office. City Nutrition Office kinilala dahil sa pagpapanatiling maayos ng nutrisyon sa lungsod. Narito ang report mula kay Jalaika Kate Ganancial. Patuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan at ng City Nutrition Office na mapanatiling malusog ang mga Kidapawenyo. Kaya naman, sa loob ng 3 taon ay patuloy na nabibigyan ng Green Banner Seal of Compliance ang lungsod. Patuloy na tinutukan ang kalagayang pangnutrisyon sa mga programa ng lokal na pamahalaan. May average rating ito na 85.82% na nakabase sa datos ng Regional Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation Protocol o MELP Pro. Nasungkit rin ng City Nutrition Office ang RACE Award o Regional Award for Innovative Service Deliveries in Eradicating Malnutrition. Isa sa programang naging rason para sa kanilang panalo ay ang Chikiting o Buntis Nutri-Carinderia Feeding Program. Prioridad nito ang mga buntis at mga bata. Sinisigurado nitong nabibigyan sila ng sapat na nutrisyon habang nagdadalang tao at ang mga bata naman na mailayo sa malnutrisyon. Matatandaang nagpapatuloy ang mga programa ng Kidapawan City LGU kaagapay ang ahensyang nabanggit sa pagpapaabot ng mga kahalintulad ng programa sa lahat ng 40 mga barangay ng lungsod. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Jalaika Kate Ganancial ng City Information Office. Lupang kinatatayuan ng bagong police station. Ipinagkaloob ng City LGU sa Kidapawan City PNP. Narito ang report mula kay Vitusela Ocalenia.
Palatandaan na maunlad at maayos na lugar ang ligtas at mapayapa at may tiwala ang mamamayan sa kapulisan. Ang lugar na walang dapat ikatakot at ipangamba ay tiyak na may mamamayan at alagad ng batas na mapagkakatiwalaan. Kaya naman nitong October 6, 2025 ay pinagkaloob na ng City Government of Kidapawan sa Kidapawan City PNP ang lupa na kinatatayuan ng police station sa bisa ng deed of donation. Si City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista ang kumatawan sa lokal na pamahalaan at ng lahat ng mga Kidapawenyo, habang si Police Brigadier General Arnold Argenti naman ang kumatawan para sa PNP. Ang pagbibigay ng nasabing lupa sa pwersa ng kapulisan ay simbolo ng buong pagtitiwala ng mga Kidapawenyo sa serbisyong ibinibigay ng mga pulis para sa kaligtasan ng mga mamamayan sa lungsod. Ang bagong police station ay bunga na rin ng pagtutulungan ng mga lingkod bayan, ng mga miyembro ng Kidapawan City PNP at lahat ng mga residenteng buo ang kumpiyansa sa Kidapawan City PNP. Sumaksi rin sa nabanggit na seremonya sina Kidapawan City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Jose Marie Simangan at ilan pang mga opisyales. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Mitosila Ocalenia ng City Information Office. Tubong Kidapawan, top 7 sa Social Worker Licensure Examination. Narito ang report mula kay Sheila Panerio. Hindi lang sa kagandahan, bagkus maging sa pagiging matalino ay lamang ang mga taga Kidapawan City. Patunay nito si Jane Claire Bisonia Espina na tubong Barangay Lanao na nag-top 7 sa katatapos lang na Social Worker Licensure Examination o SWLE. Batay sa anunsyo ng Professional Regulation Commission o PRC kamakailan. Nakakuha lang naman si Espina ng marking na 89.60% at naungusan ang mga kasamang takers mula sa mga premiado at eksklusibo mga state colleges at mga pribadong kolehiyo sa bansa. Si Espina ay nagtapos ng BS in Social Work sa Ateneo de Davao University bilang magna cum laude. Nagpaabot naman ng papuri si Mayor Pao Evangelista sa mga magulang at mismong kay Espina dahil sa karangalan nitong nauwi sa Kidapawan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Sheila Panerio ng City Information Office. City Health Officer ng Kidapawan, hinirang na Most Outstanding Health Officer sa buong Rehiyon 12. Narito ang report mula kay Shaila Baldos. Hindi sa salita kundi sa taos-pusong paglilingkod at gawa. Ganito napansin ng mga City Health officials ang pagsisikap ng City Health Office para paglingkuran ang kanilang mga nasasakupan. Ito ang sukatan kung bakit ginawaran ng Most Outstanding Health Worker Award si City Health Officer Dr. Jocelyn Incienso ng Department of Health sa Socsargen Region. Ang dedikasyon, malasakit at kahusayan ng City Health Office sa pangunguna ni Dr. Incienso ay nagbigay daan na mas accessible, makabago at natatanging serbisyo pangkalusugan sa lahat ng sektor ng lipunan. Iginawad ang nasabing karangalan sa nakaraang Pugay Pangkalusugan 2025 Regional Award sa Coronadal Seat na nilahukan ng 50 lungsod ng rehiyon. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Shaila Baldos. At yan ang tampok na balita sa linggong ito. Kasama si Lawrence June Madeloso sa camera at Leo Umban, ako si Rizal Beliote ng City Information Office.